Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 11. 4K ang agad kong ibinayad para lang masecure ang maliit na paupahang bahay ni Manong Elias. Mabuti na lang talaga at mabuting tao ito. At least, safe ako sa matanda. Ibinigay na nga rin ito ang susi kaya naman nakuha ko ng pumasok. Tanging maleta lang ang mayroon ako. Siguro'y bibili lang ako ng foam mattress at rice cooker para naman may gamit ako pansamantala. Mas mabuti na rin muna ito na makapagtago ako bago pa tuluyang masira ang lahat. Gusto mo bang hiramin muna ang lutuan namin? May mga extra kaming gamit. Yung mga gamit na pinambayad noong dating nangungupahan dito. Alok sa akin ng matanda. Naku po, hindi na po. Huwag na po, nakakahiya naman po. Mamimili po ako ng gamit mamaya. Rice cooker lang po at foam. Abay tamang-tama, bago pa ang mga yon. Nakakarton pa nga. Ipapadala ko rito. Hindi na ako nakatanggi pa dahil daling umalis ang matanda. Napasalampak naman ako sa sahig. Ang paupahang bahay ay walang silid. Nasa loob na rin ang kusina at banyo. Kaya ko namang magtiis ng ganitong lugar. Basta may matutulugan lang at makakapagpahinga ako ng maayos. Hindi naman nagtagal at bumalik din ang matanda. May kasama na itong nagbubuhat sa foam at rice cooker. Magkano naman po? Saglit na nag-isip ang matanda. Tapos nang sabihin nito ang presyo, ay mabilis kong sinang-ayunan dahil mababa lang naman ang ibinigay na presyo. Kung nagugutom ka, may karinderya sa labas. Nakita ko nga yung pagbaba ko kanina ng taxi ni Manong Elias. Pwedeng doon muna ako kumain. For now, matutulog muna ako dahil maaga rin ang naging biyahe ko paalis ng resort. Itinulak ko lang sa pinakagilid ang foam. Isinara ko na rin ang bintana at pinto. Nag-text yung landlady. Ini-inform lang ako. As in, wala nang natira sa mga gamit ko. Medyo mainit dahil wala. Humiga ako sa foam mattress at nagpa siyang matulog na walang electric fan man lamang. Pero nakuha ko pa ring maging komportable sa pwesto ko dahil antok na ako. Nagising lang ako dahil sa sunod-sunod na pagkatok sa pinto ko. Baka si Manong Elias yon. Bumangon ako at dumiretso sa pinto. Hinagod-hagod ko pa ang buho kong nagulo sa pagkahiga. Saka ko binuksan ang pinto. Inaasahan kong makita ang landlord ko. Pero nang buksan ko yon, nakita ko si Timothy. What are you doing here? Paano mo nalaman narito ako? Bagsak ang pangang napatitig ako sa lalaki. Halatang wala pa itong tulog. Humakbang ito palapit sa akin. Kaya naman napaatras ako. Nabitawan ko ang doorknob kaya naman marang itinulak ng lalaki ang pinto. Tinakasan mo ko? Parang masama ang loob nito nang sabihin niya yon sa akin. Totoo naman. Na iyon naman kasi ang dapat na gawin eh. Muli akong umatras nang humakbang ito papasok. Iginala nito ang tingin sa paligid ng paupahan. Napailing ito sa disappointment. Mas pinili mong umalis sa bahay ko para sa ganitong klaseng lugar? Umalis ako dahil may maayos akong apartment na uuwian. Pero nasunog yon. Masyadong trip ng tadhana na paglaruan ako. Kaya pansamantala rito muna ako. Saka, ano naman sa'yo? Pakialam mo ba? Si Timothy na ang nagsara ng pinto. Inilak pa nito yon. New house. Pwede nating binyagan. Stop it! Kaya rin ako umalis para iwasan ka. Obvious naman, hindi ba? Saka, hindi ka dapat sumunod. Nasaan ang kapatid ko? Ang asawa mo? Nasa bahay na. Iniwan mo? Pagkakataon mong makasama siya. Hindi siya busy. Tapos, iniwan mo lang doon ngayon. Umuwi ka, Timothy.
May pagkakataon ka pang protektahan ang marriage yung dalawa. Ayaw ko. Sabay upo nito sa phone mattress na tanging mayroon pa lamang ako. Inilabas nito ang phone nito saka may tinawagan. Gusto ko pa sanang maglinta niya ngunit nagsimula na itong magsalita. Rep, table, foam, mattress, pillow, sheet, plate and cups. Ang mga binanggit nito ay iniutos nito sa tao na dalhin dito sa bahay ko. Bahay ko na walang gamit. Pati grocery ay naalala pa nitong ihabilin. Nang matapos itong makipag-usap ay tumingin ito sa akin sa kamarahan nang umiti. Kung ayaw mo sa bahay ko, pues dito tayo. Timothy, may asawa ka. Bakit ba ang kulit mo? Gusto mong tumikhim ng ibang babae? Bakit hindi na lang sa asawa mo ang tikman mo? Gusto mong sayangin ang oras mo sa akin? Bakit hindi lang kay Meredith? Hindi kita maintindihan. Frustrated na ani ko rito. I want you. Itong katawan ko ba? Kapag ka natikman mo ba to ay titigil ka na? Ito lang ba ang gusto mo? Akmang huhubari na ang suot nang awatin ako nito at itinulak pa sandal sa pader. Medyo masakit pero nilabanan ko ang titig nito. Hindi lang katawan mo. Claudette, ikaw mismo. Buong ikaw. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Huwag mong hilahing tayong pareho sa impyerno. Isang malaking kasalanan sa mata ng Diyos at sa batas ng tao. Ang gusto mo mangyari. Ayaw kong maging kabit. Ayaw kong magkasira kami na nag-iisang tao na minahal ko ng totoo. At minahal ako ng totoo. Ganun talaga ang buhay, Claudette. Hindi aayon sa gusto mo ang lahat. May kakayahan akong paayunin ang lahat sa gusto ko. Kasama roon ikaw. Inilapit nito ang labi sa aking noo. Huwag kang matakot. Hindi niya tayo mahuhuli. Bulong ni Timothy. Hindi malang kinilabutan samantalang ako ay halos manginig sa takot. Sure ka bang ayaw mong subukan ng boring ng buhay mo? Gago ka. Gusto mo lang magkaroon ng kulay ang buhay mong boring. Kumain ka lang ng sinabawang gulay, idadahamoy mo pa ako sa kagaguhan mo. Itinulak ko ito pero niyakap niya ako sabay tulak sa lababo. Nakatukod naman ako kaya hindi ako tumama roon. Yun nga lang, hinawakan nito ang bewang ko habang nakatukod ako sa lababo. Sabay dikit ng kanyang hinaharap sa pang-upo ko. Nakalimutan mo yata yung sinabi ko sa'yo. Ipapaalala ko sa'yo. Hindi ka pwedeng umalis at magtago. Dahil titiyakin kong magdurusa ang kakambal at magulang mo sa oras na magalit ako. Umikot ako. Agad na itinukod sa dibdib nito ang kamay ko. Puro ka pagbabanta. Gusto mo bang gawin ko? Patunayan ko na kaya ko? Tanong nito sa akin. Hindi, syempre ayoko. Mabilis akong umiling. Then, huwag mo na akong pahirapan. Maiksi lang ang pasensya ko. Naiintindihan mo ba? Kusa akong napatango at napayuko rin pagkatapos. Ipapaayos natin ito. Hindi mo kailangan magtrabaho. Susuportahan ko ang lahat ng kailangan mo. Ang gusto ko lang, sa tuwing uuwi ako rito ay handa ka na salubungin ako ng halik at yakap mo. Wala kang dapat ikatakot, Meredith. Hinding-hindi malalaman ng asawa ko ang ugnayan natin. Saka, hindi mo rin naman gugustuhin ang galit ko, hindi ba? Yung nangyaring sunog sa apartment mo, ipinag-utos ko yon. Don't worry, lahat ng taong nasunugan ay bayad ko. What? Umabot ka talaga sa ganon? Bilib ako sa'yo. Dati, sobrang hinangaan kita. Pero hindi na ngayon. Demonyo ka. Mas demonyo ako sa kama, Claudette. Napapasong kung mawala ako rito. Baka kapag ka nagsalita ako ay bigla na lang nitong patunayan. Lumabas ako ng apartment saka tumawid ng kalsada. Pabili po.
Wala sa sariling ani ko. Bibili ako, pero wala naman akong pera rito. Ito yung karinderya na sinasabi ni Manong Elias. Ano, Ineng? Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ang pag-order. Yung wallet ko ay nasa bag ko pa. 2 order po ng dinuguan, 3 kanin at saka po pork chop. Magalang na ani ng lalaking nagsalita sa likod ko. Tinignan ko si Timothy na parang normal na ngayon. Samantalang kanina nakalabas ang sungay niya. Dito ba kayo kakain? Dito na lang, 2 ring bottled water. Maupo muna po kayo. Pumasok kami sa karinderya. May 4 na table roon, saka pinakasulo kami pumunta. Ito yung card ko. Kapag ka may kailangan ka at gusto mong bilhin, gamitin mo to. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kailangan mo. May diing ani nito. Oo nga pala. Ang ayaw nito, nang hindi kailangan oo lang. Ibigay mo na lang mamaya. Cold na ani ko rito. Baka ipasunog din ito ang karinderya kapag ka tinanggihan ko ito. Unang sinerve sa amin ay ang libreng sabaw. Mag-asawa kayo? Kayo yung bagong nangungupahan sa apartment ni Elias? Yes, mag-asawa kami. Itatanggi ko sana, kaso mas naunang nagsalita si Timothy. Ako si Aling Emily. Ex ko yang si Elias. Sa totoo lang, dating loveness namin yung apartment na yan. Mukhang hindi pa nakaka-move on itong ginang. Kinikilig pa kasi ito. Ako po si Claudette. Pakilala ko naman dito. Siya po si Timothy. Kung kailangan nyo ng parking lot, available yung sa kabilang lote ko para hindi nakaharang yung sasakyan nyo. Napatingin ako sa kalsada. Nakaharang nga ang kotse ng lalaki. Willing ka bang ibenta? Napatingin ako kay Timothy. Bakit niya tinatanong? If the price is right, edi go. 500k, tanong ni Timothy. Ay, malaki yung lote. Tabing kalsada pa. Umiling pa ang matanda. Mukhang nase-sense nito na maraming pera ang lalaki. 1 million. Deal. Sure yan ha? Sige, deal. Ganun lang nila kadaling isinara ang usapan sa pagbili ng lupa. Tim, hindi mo kailangang gawin yan. Saway ko rito. But I want to do that. Para hindi hassle sa pagpapark. Bakit sa ganitong lugar pa kayo? Bakit hindi na lang kayo bumili ng bahay? Magkondo? Gets ko na. Kabit ka ba, Ineng? Napasinghap ako sa tabil ng dila ng ginang. Asawa ko siya. Inilabas ni Timothy ang wallet niya. Sabay pakita noon sa matanda. May wedding picture sa wallet. Kinilig naman ako. Iyahain ko pa yung ibang order nyo tapos mag-usap tayong ulit mamaya. Tinapik pa nito ang balikat ni Timothy. Baka picture nila ni Mary ang ipinakita nito. Hindi nga naman manghihinala ang mga babae dahil iisa lang naman kami ng mukha ng kapatid ko. Huwag kang mag-aksaya ng pera sa lupang hindi mo naman kailangan. Seryosong ani ko rito. Kailangan ko yon. Eto nga tatawagan ko ng assistant ko. Nakangising ani nito. Saka inilabas ang cellphone at tinawagan niya ang assistant nito. Pati lawyer ay narinig ko pa na nire-request ni Timothy. Mag-aaksaya talaga ang pera. Isinerve ni Aling Emily ang iba pa naming order. Nang matapos siya, tamang-tama naman na dumating pa ang customer. Gusto kong isama ka sa next out-of-town trip ko. No, hindi ako tumatanggap ng ganyang sagot. Work-related yon. Magiging busy ako. Bakit pa pala ako sasama? Para makapasyal at makapag-relax ka. Gusto ko lang makatiyak na kapag umuwi ako sa hotel room na uukupahin ko, naroon ka at naghihintay sa akin. Napairap ako sa naging reason nito. Kung umalis man ako mamaya or bukas, may mga tao pa rin ako magmamatsyag sa'yo. Huwag kang tatakas. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Kaya nitong pasunurin ang mga tao. Kung may pera kaya ako na tulad nito, makakaya kaya ako nitong kontrolin? For sure hindi. Pero kung gagamitin naman ito ng kapatid ko, tiyak na hindi naman ako makakatanggi. Kain na kayo, lalamig na yung sabaw.
Pukaw ni Aling Emily. Dinampot ko na ang kutsara saka nagsimulang kumain. Malinaw naman ang usapan natin, hindi ba? Pumapayag ka na? Pumapayag na ano? Na maging kabit mo? Mahinang tanong ko. Ang baba naman ang gusto mong maging tingin ko sa sarili ko. Gusto mo bang maging asawa ko? Pwede ko namang hiwalayan ang kapatid mo. Tinuso ko ng tinidor ang pork chop. Tandaan mo to, Timothy. Huwag kang matutulog na ako ang kasama mo. Dahil baka hindi ka na magising. Sa laki ng galit ko sa iyo. Baka madampot ko ang kutsilyo at itara ko sa dibdib mo. Gigil na ani ko. Ito lang ang nakarinig. Don't worry. Pareho tayong hindi matutulog mamaya. Binyagan natin ang bago mong bahay. Napadikwat ako sa tinura nito. Kinilabutan ako, abot hanggang sentro ng pagkababae ko. Naparami ang kain ko sa sobrang stress. Tapos hindi pa man kami nakakaalis, ay isang truck ang dumating. Nadala ang mga gamit na kailangan ni Timothy. Hindi ko na nga nakuha pa na tumayo. Sila na ang kusang pumasok doon at nag-ayos ng bahay. Kompleto ng apartment na ito. Nilagyan pa ng plywood ang isang parte para lang magkaroon ng silid. Mabilis nilang nagawa iyon dahil kompleto sila sa gamit. May aircon pa. Kaya naman malamig na. Umalis ang mga tauhan ni Timothy. 7 p.m. na. Hinihintay kong umalis din ito pero abala ito sa panonood ng basketball sa TV. Mas kompleto pa ang gamit ngayon kaysa sa dati kong apartment na ipinasunog nito. Nang sabihin kong kumukulo na ang isinalang nito, ay agad itong tumayo at nilapitan iyon. Sinigang na baboy ang naisipan nitong iluto. Siya rin ang nagsalang ng sinaing sa rice cooker. Habang ako ay tahimik lang na nakaantabay sa susunod nitong gagawin. Hindi ako uuwi. Dito ako matutulog. Imporma nito sa akin. Hahanapin ka ng asawa mo. Hininaan niya muna ang stove bago kinuha sa mesa ang phone niya. Narinig ko na lamang ang pagring ng telepono. Tinawagan niya pala si Meredith. Tinakpan ko ang bibig ko upang mapigil ko ang magsalita. Lab, agad na sagot naman ni Mary. Lab, nasan ka? Malambing na tanong ng lalaki. Umalis ako. Nandiyan ka na pa ulit sa house? Sinundo ako ng mga friends ko. Nandito nga kami sa club na ngayon eh. Baka hindi na ako makauwi kasi sa bahay na ako ng kaibigan ko matutulog eh. Diretso pasok na ako sa office bukas. Nagsalubong ang kilay. Napatuloy kong pinakikinggan si Meredith. The heck, ganito ba ang sistema nila simula pa noon? Okay, lab. Ingat ka ha, huwag kang masyadong magpapakalasing para makapasok ka pa sa office. Bili ni Timothy. Sure, bye lab. Saka tinapos ni Timothy ang tawag. Hindi niya ako hahanapin kasi wala rin naman siya sa bahay. Binalikan nito ang niluluto. Mahal niyo pa ba ang isa't isa? Mahal namin ang isa't isa. Pero may mga bagay kasi kami na gustong gawin na hindi namin kailangan gawin na magkasama. Pinatay na nito ang stove. Luto na. Okay na ba yung rice? Tumayo ako para i-check yon. Luto na. Kaya tinanggal ko na ang saksakan. Tahimik na kami. Nang pagtulungan namin ang paghahain. Sa tuwing magkakadikit ang katawan namin sa bawat ikot namin, ay ako ang kusang umiiwas. Umawag yung mama niyo kanina. Nakikiusap kung pwedeng pahiramin ka ng pera. Nasa iyo ang desisyon, Claudette. Paupo pa lang ako nang maalala nitong sabihin yun. Hindi ko perang hinihiram. Hindi ako ang kailangan na magdesisyon sa bagay na yan. Nagsimula akong sandukan ng plato ko ng kanin. Nilagyan ko rin ang plato nito dahilan para kusa itong mapangiti. Itong hinahanap ko, yung may mag-aasikaso sa akin. Kung yan lang naman pala ang kailangan mo, bakit hindi ka kumuha ng maid? Hindi ko kailangan ng maid. Nandiyan ka naman eh. Hindi mo ko asawa, Timothy. Gusto kitang asawahin. Kita mo naman. Kitang-kita mo ang takbo ng relasyon namin ni Meredith. Mahal namin ang isa't isa pero may malaki kaming pagkukulang sa isa't isa. Pues hindi ako magpupuna ng kakulangan yung dalawa. Hindi ikaw magdidesisyon sa bagay na yan. Kumain ka na. Kailangan mong magpalakas dahil uubusin ko ang lakas mo mamaya.
Inirapan ko lang ito, saka nagsimula ng kumain. Natuloy rin nga pala yung bayaran sa lote. Ganun lang kadaling naglabas ng pera si Timothy. Ako na ang naghugas ng plato. Mas lalong hindi ko na ito napagtabuyan nang bumuhos ang ulan. Habang si Meredith ay abala sa pagpaparty sa club, ito namang asawa niya ay abala rito sa akin. At dito na po nagtatapos ang chapter 11 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.